Ilang minuto lang ang lumipas na kabili na siya ng ice cream. Hawak-hawak niya ang 2 ice cream na nakalagay sa plastic cup. Nang makalapit siya sa akin, ay kanyang iniabot ang isang ice cream sa akin. "Eat now." Aniya. Kaagad ko itong kinuha at walang sabing sumandok ako kaagad at kinain. Hindi ko na pinansin si Mateo na naupo sa tabi ko. Napapapikit ako sa bawat subo na ginagawa ko dahil sa mainit ang panahon ay talagang masarap kumain ng mga malalamig na pagkain. Tulad na lang nitong ice cream. Bagay na bagay sa mainit na panahon. "Gusto mo bang ibili pa kita?" Kunot noong tanong nito. Nang makitang nakatingin pa ako sa kinakain niyang ice cream, kaagad akong umiwas ng tingin doon. Naubos ko ng ice cream na binili niya at hindi pa ako nakontento. Nagkikrave pa din kasi ako at dahil gusto ko pang kumain ay pati ang hawak ni Mateo ay gusto kong kainin. Marahan akong tumango habang hindi tinatanggal ang tingin sa ice cream na hawak niya. Hindi pa nakakalahati ang cup na hawak niya. Sa tingin ko hindi siya mahilig sa ice cream. "Dito." Aniya. "Salamat." Saad ko. Kinuha ko ang hawak niyang ice cream at muli itong nilantakan. Habang kumakain ako biglang nagsalita ang katabi ko. "I think I need to buy again later." Saad niya. Dahil hindi ko nakuha ang sinabi niya ay nagsalita ako. "Bibili ka ulit ng ice cream?" Tanong ko. Tumayo ito mula sa pagkakaupot na mulsa sa harap ko. "Yeah." Wika niya. Tumango na lang ako. Gusto niya siguro kumain ng ice cream kaya bibili siya ng para sa kanya. Sa tingin ko naman ay sakto na tong ice cream na kinain ko para mawala ang pagka-crave ko. Nang matapos kaming kumain ay bago kami umuwi, nagtungo kami sa 7-Eleven. Hindi nga ako makapaniwala na 5 galon ng ice cream ang bibilihin niya. Malakas siguro siya kumain ng ice cream dahil kung hindi ko pinigilan kanina ay tsak na bibilihin niya lahat ng laman ng freezer. Nakauwi na kami sa bahay na kaagad niyang pinadala sa kusina ang 5 galon ng ice cream na binili niya. Pero kaagad din siyang umalis dahil bibisitahin niya raw si Carmela. Sino ba naman ako para pigilan siya? Nagawi ang atensyon ko nang makitang patungo si Riri sa direksyon ko. Kumunot ang noo ko dahil sa hawak-hawak niyang 1 galon ng ice cream. "San mo dadalhin yan, Riri?" Taka kong tanong nang makalapit siya sa akin. "Kasi nagbilin si Kuya Mateo sa akin, ate, at ang sabi niya, dalhan daw kita ng ice cream kaya ito oh." Saad niya. Inilapag niya sa mini table ang 1 galon ng ice cream at naupo ito sa kaharap kong sofa. Napatitig ako sa 1 galon ng ice cream na nasa tapat ko. Bigla na naman akong natakam, pero ang buo kong akala ay para sa kanyang binili niyang ice cream. "Ang sweet ni Kuya Mateo, no ate?" Biglang sabi ni Riri. Tiningnan ko ito. "Sweet?" Pag-uulit ko. Tumango naman siya na animoy kinikilig. "Oo ate, biruin mo 5 galon ng ice cream ang binili niya para sa'yo. At mas lalo akong kinilig sa inyong dalawa dahil ang sabi ni Kuya Mateo ay ipagluto raw kita ng mga gusto mong kainin." Aniya. Wala sa sariling napangiti ako. Talagang nagbilin pa siya kay Riri. Napaisip tuloy ako kung si Carmela kaya ang nasa sitwasyon ko ay ganito rin ang gagawin ni Mateo. Yung tipo na papasok na sa trabaho pero nagagawa pang magbilin sa kasambahay. Ay, si ate siya kinikilig. Naputol ang pag-iisip ko dahil sa sinabi ni Riri. Nakita niya kaya ang pagngiti ko? Wag naman sana. Hindi pagsisinungaling ko. Pero ang totoo ay para akong lumulutang sa ulap. Kung kinikilig nga bang pakiramdam na ito, ay siguro tama si Riri. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito sa tanan ng buhay ko. Sus ate, okay lang yan. Asawa mo naman si Kuya Mateo eh. Saad niya. Teka lang ate, babalik lang ako sa kusina. Nakalimutan ko kasi ang tasa para makakain ka ng ice cream. Aniya, akma siyang tatayo nang pigilan ko ito. Pakibalik na muna ito Riri sa rep. Mamaya ko na lang kakainin. Saad ko. Bigla ko kasing naalala na baka masama sa buntis ang pagkain ng maraming ice cream. Kunot noong tiningnan niya ako. Bakit ate? May problema po ba? Aniya, kaagad akong umiling. Wala namang problema Riri. Naisip ko na kanina pa ako makain niya nung nasa park kami ni Mateo. Sambit ko. Sige ate, tawagin mo na lang ako kung kakainin mo na to. Para naman makatikim din ako.
Bumungis-ngis ito pagkatapos niya magsalita. Kaya naman pala gusto rin kumain. Kumuha ka na lang dyan, Riri, para naman sa lahat yan. Sambit ko. Talaga ate? Baka magalit si Kuya Mateo kasi para sa'yo yung mga ice cream. Sambit niya. Ngumiti ako. Hindi yan. Sige na, kumuha ka na dyan. Pupunta muna ako sa kwarto. Wika ko. Ilang saglit ay naiwan akong mag-isa sa sala. Kaya nagtungo ako sa kwarto ni Mateo. Hawak-hawak kong cellphone ko nang bigla itong mag-ring. Tiningnan ko ang screen ng cellphone ko. Si Carmela ang tumatawag. Kaya kaagad ko itong sinagot. Hi, Shaina. Hindi muna makakauwi dyan si Mateo. He stays with me. For a whole day. Kaagad na bungad niya nang sagutin ko ang tawag. Napamaang ako. Hindi naman kailangan ipaalam sa akin ng tungkol doon. Dahil magkasintahan naman sila. Baka isipin niya inaangkin ko si Mateo sa kanya. Kaya siguro siya tumawag para sabihin na hindi makakauwi si Mateo. Sige, hindi mo naman kailangan sabihin sa akin, Carmela. Saad ko. Narinig ko itong tumawa sa kabilang linya. Pinapaalam ko lang sa'yo, Shaina. Baka kasi magselos ka. Nasamid ako bigla. Kahit wala naman akong kinakain. Ako magseselos? I'm just joking, Shaina. Sige na, alagaan mong sarili mo para sa baby. Huwag kang mag-alala sa boyfriend ko. Ako na munang mag-aalaga sa kanya. Pagkasabi niya ay kaagad niyang pinatay ang tawag. Sa mga nakalipas na araw, napapansin ko lang ang pagbabago ni Carmela. Nagiging prangka na kasi ito minsan sa tuwing nagkakausap kami. Hindi ko alam kung may pinapahiwatig ba siya o talagang nagbibiro lamang siya. I was sitting on the sofa habang hawak kong bote ng beer. Nandito ako sa kondo ni Carmela nang tawagin niya ako. It's already evening. Imbes na mag-enjoy kami ngayon ng girlfriend ko, ay hindi ko magawa. Bakit siya pa rin ang laman ng isip ko magpahanggang ngayon? Shaina's not my girlfriend. Pero kung mag-alala ko sa kanya ay parang siyang girlfriend ko. Siguro dahil dala-dala niyang magiging anak namin ni Carmela. Let's cheers, babe! Tumangulang ako at ngumiti sa kanya. Sabay naming ininom ang beer na hawak namin. Matapos kong uminom ay tiningnan kong babaeng mahal ko. Sobrang baliw. This past few days, naging abala ka ba sa trabaho mo, love? Tanong ko. Naguguluhan lang kasi ako. Hindi niya ako tinatawagan ng ganito kadalas ilang araw. She's smiling with me. Yes, babe. Ang mga clients ko kasi ay gusto ako mismong mag-a-assist sa kanila. Kaya hindi kita magawang tawagan. You know, I'm busy, right? She said. I smiled. All right. Saad ko. Muli akong lumagok ng beer bago pinasadahan ang aking cellphone. Muli kong ibinaling ang paningin ko sa girlfriend ko nang wala akong makitang bagong mensahe mula sa kanya. I'm expecting too much. Babe, may hinihintay ka bang tawag? Kunot noong tanong niya. Tumangulang ako. Wala naman. Umusod siya palapit sa akin. She leaned her forehead on my shoulder. Napangiti ako. Ngayon lang ulit kami nagkalapit ng ganito. Pero kahit anong pilit ko na ituon ng pansin sa girlfriend ko, ay hindi ko magawa. Piling ko nagtataksil ako sa asawa ko. Pero naalala ko na kaya nasa ganitong sitwasyon kami ay dahil sa kontrata. Dahil sa kontrata na ako mismong gumawa. At ngayon gulong-gulo ako. Kung ano ba tong nararamdaman ko para sa kanya. I admit that at first, I was confident that I would never like a woman like her. But now, para akong mababaliw kapag hindi ko naririnig ang boses niya. Pinipilit kong magpaka-cold sa tuwing nakikita kong maamo niyang muka at pananalita. At nakakalimutan ko na may girlfriend pala ako na dapat asikasuhin at mas bigyang pansin. Babe, can you kiss me? Kasi miss ko na yung kiss mo. Mahina niyang sabi. Oo naman, ang hiling mong utos ko. Sabi ko. Hinarap ko siya and I hold her face. I kissed Carmela on her lips. Nang hinalikan niya ako pabalik, humiwalay ka agad ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. Nakita kong pagkadismaya sa mukha niya. But I just ignore it. I took my cellphone and answered the call. Kuya Mateo! It's Riri. Kinabahan ako at napasimangot dahil sa cellphone ni Shaina ang gamit niya. Nasaan si Shaina?
Bakit mo ko tinawag, Riri? Tanong ko. Kuya, kasi si Ate Shaina. Kinakabahan niyang sabi. Bigla akong kinabahan. May nangyari kaya sa kanya? Riri, what's happening? Seryoso kong tanong. Nadulas po kasi si ate sa banyo. Dinudugo po siya. I got up from sitting when the maid said that Shaina was bleeding. Babe, need to go home now. I'm sorry. Shaina need me right now. Sabi ko sa girlfriend ko. What? Akala ko na sa akin ka buong gabi. Dismayado niyang sabi. Ibinaba ko ang tawag bago nagsalita. Nagdudugo si Shaina. Kailangan ko nang umuwi, babe. Sabi ko. Sasama ako sa'yo. Aniya. Don't come. I can handle this. Isinawalang bahala kong sinabi niya. Hinalikan ko siya sa noo bago ito iwan sa living room. Nagmadali akong pumunta sa garahe upang kunin ang sasakyan ko. The hell. I hope she and the baby is okay. Nang makasakay ako sa kotse ko'y kaagad ko itong pinaandar. The speed of my heart beats. Dahil sa pagmamadali kong makauwi ay na-realize ko na lamang na nasa tapat na ako ng bahay ko. Shaina, point of view. Nagising ako nang marinig kong may nag-uusap sa paligid ko. Pagkamulat ng mata ko ay bumungad sa akin si Mateo at ang doktor na naka-lab gown. Pumikit ako ng mariin. Pilit kong inaalalang nangyari sa akin bago ako nawalan ng malay. Nang maalala ko na kaya ako nawalan ng malay ay dahil nadulas ako sa banyo. Kung kaya't dinugo ako. Napahawak ako ng bigla sa tiyan ko. Pero sa awa ng Diyos ay nandito pa rin ang baby sa tummy ko. Oh, you finally awake. Iminulat ko muli ang mata ko. And this time nasa gilid ko si Mateo. Babangon sana ako nang bigla akong natatakot. Inalalayan ako ni Mateo. Maingat niya akong isinandal sa headboard nitong hospital bed. Be careful. Aniya, tumango ako. Kamusta ang pakiramdam mo? Wala bang masakit sa'yo? Tanong niya. Pumiling ako dahil wala naman akong nararamdamang kakaiba sa katawan ko. Water. Aniya, tumango ako dahil hindi ko nagawang makapagsalita. Nanunuyot ang lalamunan ko. Pinanood ko lang ang ginagawa niya sa pagsali niya ng tubig sa baso. Hanggang sa lumapit siya sa akin at marahan niyang iniabot sa akin ng isang basong tubig. Kinuha ko ito at nilagok. Nang makalahati ko ito ay sakalang ako nakapagsalita ng maayos. Salamat, wika ko. Kinuha niya ang basong hawak ko kaya ibinigay ko sa kanya. Ikaw bang nagdala sa akin dito? Tanong ko. Bago kasi ako mawala ng malay ay wala naman si Mateo sa bahay. Kung kaya't malabong siyang nagdala sa akin dito. Marahil sinabi lamang ni Riri na dinala ko rito sa hospital. Pero nasan si Carmela? Nandito rin kaya siya? Tinawagan ako ni Riri. And she tell me you are bleeding. Kaya umuwi ka agad ako. Hindi ko alam ang gagawin ko that time nang makita kong wala ka ng malay. Nung dumating ako sa bahay, natatakot ako kaya dinala kita dito sa ospital. And thank God, the baby is safe. Mahaba niyang litanya. Wala sa sariling napatitig ako dito. Nakatingin siya sa akin na animoy kapag nalingat siya ay may mangyayaring masama sa akin. Yun ang nakikita ko sa mukha niya. Salamat. Kung hindi ka dumating ay napahamak na siguro kami. Nakonsensya ako dahil naabala ko na naman si Mateo. At ngayon imbis na kasama niya si Carmela ay nasira na naman. Ako laging nagiging dahilan kung bakit hindi na nagkakaroon ng bonding sila ni Carmela. Nagigilty ako. Malalim itong napabuntong hininga. Walang problema sa akin yon. Pero next time isipin mong ipinagbubuntis mo. Hindi sa lahat ng oras ay nababantayan kita. I have duty. Kailangan ko rin bigyan ng pansin ng girlfriend ko. Napaiwas ako ng tingin sa kanya. Hindi ko gusto na maistorbo sila. Hindi ko ginustong madulas ako at mahimatay upang makuha ang atensyon niya. Dahil kahibangan ng magpapansin ako sa kanya. Sorry, hindi ko to ginusto. Pwede ka nang umalis. Nandyan naman si Riri, di ba? Tanong ko. Riri is not here. Saan niya? Tumango ako. Ganun ba? Nagtataksi lamang ako pa uwi. Maayos naman ang pakiramdam ko. Saad ko. Ikaw bang nasa isip mo? Sambit niya. Bakit mo naman na itanong? Ayos naman ako at matalinong pag-iisip ko. Giit ko.
Hindi ako masamang tao para iwanan ka dito. Seryoso niyang sabi. Hindi ako umimik. Okay, I'll just buy your food. Wait me here. Aniya, tumango lamang ako. Nang maiwan akong mag-isa sa kwartong to, ay nanatili akong nakasandal sa headboard nitong hospital bed. I close my eyes because I feel guilty. Ilang beses ko nang naabala ang dalawa. Ilang minuto lamang ang lumipas nang biglang bumukas ang pintuan. I open my eyes. Akala ko si Mateo ng taong nandito ngayon sa kwarto ko. But I'm wrong. Carmela is here. Lumapit siya sa akin. Nakasuot siya ng pink dress at sobrang ayos niya. Hindi ko tinatanggal ang tingin ko sa kanya. Hi, are you feel better now? Tanong niya. Tumango ako. Maayos naman ako, ani ko. She smiled. Oh, I see. Mukhang ang wala namang nangyaring masama. Napamaang ako. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Carmela, anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Naupo siya sa single couch sa gilid ko. Hindi ko tinanggal ang tingin ko sa kanya. Magiging prangka na ako siya, Ina. Bilang girlfriend ni Mateo, gusto ko lang malaman mo na ang pagmamay-ari ko ay pagmamay-ari ko. Walang pwedeng umangkin nun. Ngumiti ito pagkatapos magsalita. Kumunot ang aking noo dahil sa matinding pagtataka. Hindi naman siya ganito dati. Ang alam ko ay kagustuhan niya rin ang tungkol sa kontrata. Bakit siya nagkakaganito ngayon? Tumikhim ako. Carmela, hindi ko alam kung anong gusto mong iparating. Pero alam ko naman sa sarili ko na wala akong ginagawang masama. Tinaasan ako nito ng kilay na talagang ipinagtaka ko. I will explain it to you. Mateo is mine. Siyempre bilang girlfriend niya, ayoko na may ibang babaeng nagpapapansin sa kanya. Kung hindi mo pa makukuha ang gusto kong sabihin, hindi ko na problema yon. Saad niya. Pero dahil kaibigan naman kita, alam kong naiintindihan mo ko. Dugtong pa niya. Mali ang iniisip mo, Carmela. Hindi ako nagpapapansin sa kanya. Hindi ko iniisip ang bagay na yan. Giit ko. Siguro nagtatampo siya dahil may kahati na siya sa oras ni Mateo. Pero para sa baby na nasa sinapupunan ko yon. Akala ko na pag-usapan na nilang dalawa na para sa batang dinadala ko ang pag-aalaga na ginagawa ni Mateo. Pero bakit nagkakaganito si Carmela ngayon? Kung mali ako siya, Ina, bakit halos maubos ang oras ni Mateo sa'yo? Imbis na sa akin mapunta. Bakit sa tuwing magkasama kami ni Mateo, saka kasi singit, ha? May diin na sabi niya. Hindi ako makapagsalita. May hihingin sana akong pabor sa'yo. And please, tuparin mo siya, Ina. Lahat naman ibinibigay ni Mateo yung pangangailangan mo. Kaya siguro naman sapat na yon para sa ipinagbubuntis mo, di ba? Aniya, can you stay away from my boyfriend? Gusto kong matawa pero pinigilan ko ang sarili ko. Carmela, hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan. Pero sige, kahit hindi mo naman sabihin ay gagawin ko. Pero kung iniisip mo na nagpapapansin ako sa kanya, ay dun ka nagkakamali. Wala akong gusto sa kanya. Sambit ko. I think so. Naputo lang sasabihin niya nang biglang bumukas ang pinto. Bumungad sa amin si Mateo na may bitbit na 2 supot ng mga prutas. Nakita kong naging reaksyon niya. Nagulat siya nang makitang nandito ang girlfriend niya. Tinanggal ko ang tingin ko sa kanya na magtama ang mga mata naming dalawa. Anong ginagawa mo dito, love? Tanong nito kay Carmela. Lumapit si Mateo kay Carmela at hinalikan niya ito sa noo. Binisita ko lang si Shaina. Hindi kasi ako mapalagay sa kondo ko kung hindi ko makita si Shaina ng personal. Pagkatapos niyang sabihin yun, nilingon niya ako at this time, kunwari ito nag-aalala sa akin. Ngayon ko lang nalaman na may ganitong side si Carmela. Pero wala akong karapatan para husgahan siya. Kaya nanahimik na lamang ako at tatandaan kong sinabi niya. She's okay now and the baby is safe, love. Usal ni Mateo sa kanya. That's good. Mabuti na nga lang nadala mo siya Shaina dito kaagad, babe. Mag-hire na kaya tayo ng magbabantay sa kanya? Sambit ni Carmela kay Mateo.